Oh, para kanino yan? Saan mo kinuha yung pinabili mo dyan? Nangutang lang po ako sa tindahan, tay. Oh, ito po. Kain na po kayo, tayo. Oh, yan. Para kanino yan? Para lang po sa kaibigan ko. Nakakaawa po eh. Tsaka, ayun, dadalhan ko lang po. Ngayon lang naman eh. Okay. Tay, ano po bang nangyayari kapag underage po yung nakukulong? Underage. Minor de edad. Ang alam ko sa ganyan, dinadalian sa mga detention center para sa mga bata. Kasi hindi mo pwedeng ihalo yan sa mga kriminal na hindi underage. Pero ganun din dun, magulo din dun. Halo-halo na yung mga kriminal dun eh. At saka pagpatak nila ng 21 years old, ihahalo din yan sa totoong kulungan. Naranasan ko na yan, makulong. Mahirap yan. Kung hindi ka bubugbugin ng bubugbugin sa loob, mababaliw ka. Yung iba nga, nagpapakamatay pa eh. Teka nga muna, bakit mo ako pinagtatatanong ng ganyan? Baka may kung anong kabalistugan kang ginagawa na hindi ko alam, ha? Malaman ko lang na may mga ganyang galaw ka, sinasabi ko sa'yo. Mata mo lang ang walang latay. Tanong ko lang po, tay. Sige po. Una na po ako, tay. Sabay po, tay. Graduhin mo, ha? Celine, ang aga mo naman dyan. Tsaka hindi naman nakatoka sa'yo ngayon, di ba? Na-enjoy ko na rin po kasi itong pagtatanim eh. O baka naman masyado ka lang talagang masipag. Hindi po. Nakakawala lang din kasi ng problema. Pero totoo, Celine, nakikita ko talaga na mabuti kang tao. Yun ang nakikita ko sa'yo. Alam mo, magsa 7 years na ako dito. Nakasalumuha ko na halos lahat ng underage. May masiyahin, may palabati, may mapanakit. Pero ikaw, kung nakita ko pala sa'yo, alam ko talaga na mabuti kang tao. Kitang-kita ko nga eh, sa pagmamahal mo sa mga kapatid mo. Salamat po, Ate Jessica. Lahat po talaga gagawin ko para sa mga kapatid ko. Kahit na anong sakripisyo, gagawin ko para sa kanila. Kahit sa love, Opo. Opo, kahit sa love.